business. Anong sinabi mo sa kanila? Bakit sumama sila sa'yo? Actually, sa akin po kasi, yung mga family members ko, they joined nung nakikita na nila na nagkakaresulta na ako. So, Hmm. oo. So, sa akin, I also went through that reality na kung sino pa yung mga inaasahan mong maniniwala talaga sa'yo una, yun pa yung mga tao na hindi agad maniniwala sa'yo. So, nung nagkaroon ako ng ganun na reality, nag-move on ako agad. Okay, so hindi Move ko pala on. to sila, kung hindi ko pala to sila, sabihin na nating makakasosyo or kung hindi ko Mm. pala to sila, wala pala akong mapapala dito sa kanila sa panahon ngayon na nagsisimula pa lang ako. So, nag-move on ako na, okay, inimbitahan ko muna yung mga hindi ko kakilala, inuna ko muna yung mga, Tama. kasi nung time na yun, mano-mano pa eh. So, nagmamano-mano ako lahat ng mga nakikita ko dun sa mga Duterte page, mga ganun pa ako dati nung nagsisimula ako eh, pinag-a-add ko yun lahat talaga, talagang yung mga rejections ng mga family members ko, I took it as a challenge in a way to really push harder and to Mm. really make it in the business. Kasi parang concerned lang naman sila kasi nga marami silang mga naririnig about this kind of business. So, ang ginawa ko, gumawa muna ako ng resulta out of hindi ko mga kapamilya, hindi ko mga hindi ko mga kakilala. So kaya naman talaga, lalo na ngayon, may mga boosting na tayo, may mga iba-ibang ways tayo para makapag-come up ng mga hindi kakilala. Kasi automatic po na yung mga kapamilya natin, kakilala natin, the moment may nakikita na silang resulta, eh sila na mismo yung magtatanong. Kagaya sa akin, sila na kasi mismo yung nagtanong, like yung pinsan ko na bata, nung nakikita niya ako na nagsa-skydive na ako sa Dubai, ganon. So, syempre, bata, pangarap niya yun eh, na mga ganon na mga lifestyle, tapos nakikita niya siguro. Kasi sa amin na family, more on negosyante, professionals. So, marami sa amin ang professionals talaga. So, mga employees, nag-work as high-ranking officials sa mga iba't Mm. ibang So, pero wala naman masyadong pera. So, nakikita niya ako, hindi ako nag-work as a professional. Ginagawa ko tong pagne-network, which is ako lang sa family namin ang gumagawa. Pero ganun ang nangyayari sa akin. Nakakapag-skydive ako sa Dubai, nakakapunta ako ng iba't ibang bansa. So, Mm. siya na mismo yung nagtanong, ano daw ginagawa ko? Ate, anong ginagawa mo? Turuan mo nga ako ng ganyan. Tapos siya pa Galing. mismo yung nag-follow up sa akin. Kasi hindi ko siya pinalo up nung time na yon eh. Same din sa mommy ko, siya na din yung nagtanong talaga kung ano yung ginagawa ko. Yung pinsan ko lang na isa, kasi naghahanap din talaga siya that time ng another source of income kasi hindi na siya masaya sa work niya. So, meron talaga tayo kasing mga kapamilya, relatives. Sometimes when we get a no, it doesn't mean a no forever naman eh. It just means it's not yet the right time for the person to do the business. Give it more time, or pag dumating siya sa time na ready na din siya or naghahanap na rin siya or longing na rin siya sa kung ano yung meron ka and ano yung mai-offer mo, eh dun na yan, magtatagpo. But it doesn't mean na mapipigil tayo doon. We have to keep going. We have to keep expanding our network kasi hindi lang naman tayo hanggang kapamilya, hanggang mga kaibigan natin, 'di ba? With the advent of online, 'di ba, we can Mm. always make new friends if we want to. 'Di ba? Every day we can make new friends as much as we want, 'di ba? Kaya ano lang po, tuloy-tuloy lang po talaga. But given po talaga yung family members, the moment na nakita nila na merong mga nangyayari ng maganda sa'yo. So kaya nga, importante din po yung speed as much Mm. as possible sa ginagawa natin na yes, it's very important that we attend training. But what's more important is what you do after the training. Kasi kung ano yung takeaway mo after ng training, pag in-apply mo yan, dun mo makukuha yung value ng money mo eh. Dun mo makukuha yung value ng time mo na in-spend sa training eh.
So pag Mm. in-apply mo, kasi yun ang magko-convert into sales, yun ang magko-convert into production, yun ang magko-convert into new directs. Kaya doon po tayo dapat nakafocus para magkaroon tayo ng speed sa ginagawa Mm. natin. Bumilis yung resulta. So, kailangan talaga, ang goal mo, magka-resulta ka talaga. Kasi yung mga tao namang Yes. nag-know sa'yo, mababalikan mo naman yun eh. So, hindi sila sayang. Yes. So, make it a chance talaga na, kaya maganda rin yung ano eh, ang kinakaingitan talaga sa atin talaga sa negosyo natin, yung lifestyle. Mm-mm. Lifestyle. So, wag lang ano, yung, lalo yung simpleng paglabas, yung simpleng travel. Akala mo simple lang. Kasi sa atin kasi sobrang sawa na tayo sa travel. Pero yung mga ibang tao talaga, kahit kumikita sila, hindi nila na-experience yun. Kaya dapat bilang network ka, lagi mong isipin, ang strength natin, yung lifestyle ng time freedom. It's not what you are earning. Yung nagagawa mo talaga, yung mga bagay hindi kaya gawin ng isang normal na empleyado. So, pati yung progress sa buhay mo. Okay? So, yan. And ito, okay, okay pa ba? Kaya pa? May mga questions pa ako Yes. dito. Okay. So, Sure. yung iba hindi naman questions, yung iba naman parang pangdagdag lang. So, ito nga sabi ko nga binibida kita eh. Imagine niyo sa mga hubbers, binibida kita. Kasi, isipin si Tanya, dating hubber, ngayon, house and lot achiever na. No, ulitin ko dati lang siyang hubber, ngayon, house and lot achiever na siya. So, ibig sabihin, ano yung hubber? Kasi nagkatanong iba, yan yung mga nag-decide na mag full-time at mag-rent ng isang place muna dito. So, para may kasama siyang mga full-timers din. Kasi kapag nag-full-time ka rin dito at hindi mo kasama yung mga full-timers din at ikaw lang mag-isa sa bahay, possible pwede ka tama rin din. Or kung or depende, maraming mas mataas talaga yung chance talaga ng mga taong kung gusto mong i-full-time to, kasama mo mga full-timers. Hindi yung mga taong hindi rin alam yung ginagawa mo or negative ka pa. Okay? So, ito, ano mga advice mo sa mga nag-decide mag full-time at mga hubbers, and ano yung ginawa mo na iba sa isang normal na hubber o full-timer kaya nagkaresulta ka? Mm-mm. Ano po kasi, mentor, nung nag-hover ako, from Cebu ako nun dayo ako, tapos nagpunta ako ng Manila. So, nung time na yon, parang di naman probinsya ang Cebu, but it's a small city compared to Manila. And parang mas matiwasay kasi na syudad yung Cebu compared sa Manila. Parang para sa akin, as nanggaling sa Cebu, parang nakakatakot ang Manila. Parang ganon. So, since na nag-hub ako noon, so ang naging focus ko lang talaga was yung business. Parang kesa, kasi nung sa Cebu, may mga time akong gumala kasi kabisado ko yung mga lugar. Pero nung nasa Manila ako, since hindi ko kabisado yung mga lugar, parang kahit naririnig ko yung Tagaytay, kaso lang parang paano ba pumunta ng Tagaytay? Hindi ko alam paano pumunta doon. Kaya ang ginagawa ko, I take no days off. As in, literal po yun. When I started as a hubber, I took no days off. Even on Sundays, humahataw po talaga ako. Pasintabi na lang if Mm. merong mga dito nagpo-practice kayo na meron talaga kayong araw na day off nyo. Basta sa akin, when I was starting, kung meron man akong kakaibang ginawa, wala po akong holiday, wala akong day off. Every day for me is a big day. Well, I have times na I needed to inspire myself. Kailangan ko mag-window shopping kasi yun lang ang kaya ko pang magawa that time. Kasi syempre, tama-tama pa lang yung kinikita natin that time pambayad ng mga bills natin. But on Sunday, I have a schedule. Okay, magwi-window shopping ako sa H&M, sa Uniqlo, ganon. Mamimili ako ng mga kung ano ng mga damit, tapos isusukat ko sa fitting room, magpipicture ako para, parang ano ko na din, pang-inspire ko sa sarili ko. After I do that, bumabalik na ako sa hub, tapos humahataw na ako ulit. Kung meron wala naman sigurong kakaiba, pero kung sa estudyante pa, ako diligent ako na estudyante. Parang kinarir ko yung pagiging estudyante ko. Kinarir ko yung pagiging hubber ko. To the point na hindi ako kailangang bantayan ng kahit na sinong mentor
if humahataw ba ako. Kasi meron akong sariling palo sa hataw ko. Meron akong sariling grind. And ang pinaka-motto ko sa sarili ko is when I wake up, since I am fully recharged with all the energy that I need, kailangan ko ubusin down to my last drop of energy sa hataw ko na dapat pag lumalapag yung likod ko sa kama, mga few minutes after that or seconds after that, tulog na ako. Dapat ganun ako kapagod. And imagine doing that every day, taking no days off. That got me far in this business. Kasi ginawa ko yon, I can still remember 2016. 2016, ginawa ko yon. That was a defining year sa akin kasi January of 2016, first time kong kumita ng 100,000. And on that same year na ganun yung routine ko, I took no days off. Kahit nagiinuman kami ng mga friends ko, pag may tumawag sa akin, sumasagot ako. Pag gising ako, sumasagot ako. Hindi lang ako nakakasagot talaga pag tulog ako. Kahit nasa CR ako, sumasagot ako ng chat. Ganun ako ka-obsessed sa ginagawa ko. And siguro sa akin, that's the term, obsessed sa ginagawa. Ginawa kong mundo yung pag-network on that 1 year. And yun ang naging defining moment ko. 2017, doon na nagkaroon ng parang fruit, parang yung from 100,000, ang pinakamalaki kong kinita that year was 350,000. 2017, doon na ako nakapaglabas ng milyon na cheque, nakapaglabas ng Mustang, and doon ako kumita ng consistent. On the end of that year, mga last quarter, nag-consistent ako ng kalahating milyon. And 2017 na year, that was the year na pumasok ako ng top 20 na awardan ng 2018. So in just a span of 2 years na hataw, yun na nagdala sa akin na mag-top 20. Because of that kind of mindset, because of that kind of work ethic, and siguro ganun na prinsipyo sa pagnenegosyo. Parang feeling ko kasi dayo ako dito, wala akong malalapitan, walang sasalo sa akin. So, I have to be my own provider. I have to provide for my team kasi nagpadala na din ako ng mga tao nun. Eventually, nagkaroon ako ng mga hubs. So, yung mga pinapaakyat ko ng mga tao, wala kaming ibang malalapitan, wala kaming masasandalan, walang sasalo sa amin. So, I have to provide for my team. I have to man up, I have to stand up for everyone else in my organization. And ano't ano man mangyari sa kanila, sa akin sila tatakbo. So, kailangan ready ako at all times. So, siguro it helped me a lot yung ganun na mindset. So yung alam ko yung obsession parang 24/7 yun ang umikot lang sa business sa utak mo. Kasi Yes. ako dati, imagine mo nasa loob ako ng school, kahit nag-exam kami, laman pa rin ng isip ko, sinong kakausapin ko mamaya? Gets nyo? Kahit may trabaho ako, iniisip mo, after ng break time, sino yung kakausapin ko? Sino yung pepresentahan ko? Ganun yung daw pag-iisip mo. Kahit may work ka, kahit mamatay ka, kahit nasa CR ka, iniisip, after ko matapos, sino kakausapin ko? Sino yung follow up ko? Sino yung titrain ko? So, ibig sabihin, nandun ka, anong ginagawa mo? Kaya minsan yung ideas, kasi lalo ngayon sa panahon, di ba natin, mas maraming distraction kasi yung utak ng lalo mga Gen Z, nawawala sa business. Distract. Yun nga yung pinagkaiba ng mga millennials nga daw. What if kung yun nga yung nila, apply sa sarili nila, yung obsession talaga, yung 24/7 focus talaga at nung ginagawa, pero yung laman ng utak mo, mahit mo talaga yung mga directs na yan Mahit mo talaga yung mga tamang tao kasi nasa isip mo sinong kakausapin mo Galing. And ngayon nga, napansin, yun nga, kaya makikita yun, di ba? Ano yung, kaya sa mga part-timer din dyan, di ba nakaraan na pag-usapan din natin na kung gusto nyo tumas pa yung income nyo para pang-boost, dapat talaga na future, kahit nasa ibang bansa ka, pwede ka magtulungan sa apply mo. Paano ka magkaroon ng mga hubbers dito na tutulungan ka ng apply mo o ng mentor mo na i-manage. Di ba? Habang part-time ka, with full-time attitude, pero meron kang nandito na mga leaders na full-time with full-time attitude pa. So ngayon, from hub, ngayon, napansin yung transition guys, no?
From hub siya before, ngayon, home base niya na talaga pure ginagawang business. Ibig sabihin, sa loob lang talaga ng sarili niyang bahay at di lang simpleng bahay, mansion. Gusto niyo ba dumating ka sa point na gano'n na, 'di ba? Yung nasa maliit na hub lang, 'di ba? Sila, yung mga leaders mo, ikaw mismo. Tapos darating yung point, may sarili na silang bahay pala. Bino-work out na nila yung sariling bahay. So sa mga hubbers, dapat lang mindset mo, hindi habang buhay nandiyan ka sa hub. Tama. Kasi bino-work out mo yung sarili mong bahay ng pamilya mo. Yes. Tama? Yes. Oh, 'di ba? So, imagine mo kung ikaw, OFW ka, ganun yung mga mindset ng mga leaders mo dito sa Pilipinas, eh, pag uwi mo siguro, may mansion ka na rin. Sabay-sabay kayo may mansion, di ba? Kaya nga, matanong ko lang, Tanya, ilan na ang hubbers mo ngayon under your organization ng mga full-timers? Siguro roughly mga 150. Wow! 150 full-timers! Opo. 24/7 ginagawa yung business dito sa Pilipinas. Hindi pa kayo nag-uusapan dyan yung mga OFWs niya na part-timers. So, Opo. at nagsimula ka lang sa ilang tao lang, Tanya, sa negosyo mo, ilang tao lang naniwala sa'yo? Nagsimula ka. Ako yung nagsimula, tapos when we started online, talagang konti lang kami. Siguro mga less than Ilang 10. number yung naalala? Mga less than 10 kami. Grabe. Less Tapos than 10. nung nagsimula kasi kami sa Cebu, ano yun, parang wala pa kaming hub. Parang meron lang kaming bahay na pinupuntahan na doon kami nag-online all together. Hanggang sa, yun na nga, doon na nga naisipan eventually na nung nag-Manila ako, na magkaroon ng hub. Kasi nakikita ko may mga hub din dito. So, nangarap akong magkaroon ng sariling hub. Ang pinakauna Mm. kong hub noon, studio unit. Umabot kami ng 6 kami sa loob ng studio unit. Halo-halo kami, babae, lalaki. Ganon. But masaya. Masaya talaga. So, grabe, no? So, dapat yun ang vision nyo. So, ikaw nagsisimula ka lang ngayon mag-isa. In the future, meron kang 150 pataas na full-timers na kasabay mo ginagawa yung business mo, yung Mm. empire mo. Galing! So, ito bibilisan ko lang yung mga ibang parts na lang dito. Okay? So, ang dami mo kasi sinabi mga ganda, kaya gusto ko lang ibaon lang talaga sa mga isipan ng mga leaders dito na yun nga, na dahil sa mga OFW dito gusto ko maging tagline nyo rin. Kung sa mga hubbers, di ba, dating hubber, maging house in that achiever na. Sa mga OFW, dating OFW ako, ngayon kumikita, dating OFW, ngayon kumikita ng milyon, di ba? Ganyan, bagsakan dapat mga mindset mo na dapat, Yes. i-claim mo na yun ang dapat linya mo. Linya mo ngayon at maging linya mo habang buhay kapag ginagawa yung business. Dating OFW, ngayon kumikita ng milyon. Mga ganun. Bahala ka kung anong naisip ko lang kanina. So, tapos, yun nga, ang ganang sinabi mo na tungkol dun sa taya na mas malaking taya kasi may mga ibang tao madali mag-quit kasi maliit yung taya, di ba? Pati Yes. doon ka talaga mag-effort. Naalala ko yan kasi may time na muntik na mag-quit pero naalala ko, naka-multiple accounts pala ako. Sabi ko, hindi pwede. Hindi pwede talaga. So parang yun, isang hack yun. Kasi kapag Tama. ninawas mo yun, 10,000 lang, madali ka na lang. Parang nawalan ka yan, ninakawan ka lang sa labas ng ano. Diba? Na ano, madali ka makapag-move on. Pero kung ang nilabas mo talaga dito, yung pinangutang mo pa, pati ano talaga, pati yung, iba yung magiging drive mo. Isang Tama. hack yun. Isang hack yun. Kaya nga, kung yun naman yung maging dahilan kung bakit tutuloy ka dahil yung lakas ng loob, pati yung, yun nga, doon lalabas yung effort mo eh. Yun ang pansin ko, kapag hindi, sa mga tao talaga, kaya nga kapag nasanay yung mga kamag-anak, di ba natin na ano, laging ini-sponsoran, pinapadalhan, di ba? Minsan yung naging dahilan bakit na-spoil natin, hindi na kumikilos, di ba? So, yun nga. So, dapat matuto rin sila tumaya sa sarili nila, di ba? Okay, so next, tapos naalala ko pa nga, 'di ba, yung lakas ng loob, imagine niyo, hindi nga mahalaga na walang pera ngayong tao kasi ako minsan kapag yung tao naturuan maging malakas ang loob, ibebenta niyan eh. Estudyante nga kapag walang pera, nagbebenta ng cellphone para makapag-join. Ito ang naalala ko si Henry Singa na pinakamayaman sa Pilipinas, 'di ba? Nagsimula sa 10 centavo lang. 10 centavo ang dalaman ng pocket niya. Tapos ngayon, 'di ba? Di ba, yung pamilya niya katulad na siya. Sobrang yaman. So, ibig sabihin, ang punan talaga, lakas ng loob. Pati Yes. yung effort mo. Okay? Then, tapos,
Ang dami na. Then, ito. Ang ganda ng sinabi mo rin do na nagkaroon kasi ng transition yung mga kamag-anak mo nang pumasok from employee mindset na nagkaroon na sila ng business man, pang business na mindset. Kasi Mm. ito, share ko lang rin sa mga OFWs na hanggat hindi mo binabago pa yung mindset mo from employee to a businessman, hindi talaga mo siseryosohin itong negosyo na to. So, anong Yes. ginawa mo na or paano mo natulungan na magkaroon ng ganong mindset yung mga kamag-anak mo na ang pag-isip talaga nila, empleyado talaga, tapos naging negosyante na sila mag-isip sa sariling negosyo. Mm. At ano lang, konting ano lang. Unang-una yung pagtaya kasi ano eh, 'di ba pag employee, syempre hindi naman namumuhunan ng pere. Nung sa negosyo na, kinailangan ko ipaintindi sa kanila na dito namumuhunan tayo. So kagaya ng VIP account. So talagang pinagawan ko ng paraan sa kanila na makumpleto nila sa lalong madaling panahon yung VIP. Hindi kasi ako naniniwala ng matagal na completion ng VIP account eh. Para sa akin, isa sa gauge ko na, sa akin to isa sa gauge ko, natututukan ko yung isang leader pag mabilis niyang nagawan ng paraan yung VIP niya. Meaning to say, Oo, talagang tama. committed yung taong to. Desidido to. Kasi sumugal eh. Pag Tama eh. sumugal siya, kasi ganun ako na type of leader din. Pag sumusugal yung isang tao, sinusugalan ko rin talaga ng sobra-sobra dun sa itinaya niya. So, doon sa mga family, even yung mommy ko, hindi ko yan tinulungan na Oh, mag-VIP. talaga? Ang galing. Siya gumawa ng paraan para mag-VIP. Ganun ako. Parang sabi nga ng mga ano ko, sabi ng mommy ko, parang akala daw ng mga tao, ay, kaya naman kumikita yan kasi mama ni Tanya yan. O sinasabi nila ganun, parang mas favorable daw dahil mama ko siya or kamag-anak ko sila. Pero sa loob-loob nila, sa totoo lang, mas pinapahirapan nga kami niyan kasi kamag-anak kami. Oo, parang I never allow special treatments kasi iba ang negosyo, iba ang pagiging pamilya. Hindi yun pwedeng paghaluin kasi Mm-mm. magkaiba ang principles talaga ng pagnenegosyo. Nagkataon, since ako yung upline, kahit mama ko siya, sa totoong buhay, syempre, mother ko talaga siya. So, ako, anak lang talaga ako. So, sumusunod talaga ako. Pero pagdating sa negosyo, siya talaga yung sumusunod sa akin. Or even yung cousins ko, sila talaga yung sumusunod sa akin. So, isa yun sa talagang pinapagawan ko ng paraan. Kasi, pag nakita ko na Mm-mm. ginawa ng paraan, talagang desidido siya. So, doon ko na wino-workout namin together na makabawi agad. So, talagang minomonitor ko, okay, sige, ilan na nakausap mo ngayon? Ganun eh. It all boils down to the basic. It all boils down to hataw. Kasi Mm-mm. the moment nagawa na niya ng paraan yon, so pupunuin na lang namin ng tao yon or gagawa na lang namin ng paraan na magkaroon siya ng mga pay-ins. And one advantage din kasi sa akin the moment na kumpleto kasi nung tao yung VIP account niya, yung income sa loob ng DTC is one proof that somehow this person already earned. Ang tao kasi sa labas, ang mga prospects, to see is to believe yan. Pag walang nakitang resulta yan, 'di ba parang, oh, kumikita ka na ba dyan? Ang pwede kasing script nun, hindi pa naman ako kumita ng milyon, pero kahit papano, kumita na ako ng 85,000. Kung nagawan niya ng paraan yung VIP in a span of 1 month, 1 month pa lang siya sa negosyo, na kumpleto na niya yung VIP accounts niya. Hindi pa naman ako kumikita ng milyon dito, pre, or friend, or kung ano man tawag mo dyan sa prospect mo. Pero so far, kumita ako ng 85,000 sa loob ng isang buwan. Kaya sabay ka sa akin dito kasi malayo ang gusto kong marating dito. Pakilala kita sa mentor ko kasi kung eto yung kinita ko ngayon, kaya ako ginagawa to, kaya seryoso ako dito kasi nakita ko yung resulta ng mentor ko, yun ang pupuntahan natin, pakausap kita sa kanya. Kasi may Mm-mm. privilege ako, mapakausap kita sa kanya kasi direct ako sa kanya. So you see scripts like that, I teach them how to say it to the prospects.
Kasi, para, ang goal ko kasi, kumita, lalo na yung mga, tumataya, ganon. So, syempre, ang goal natin is talagang mapabawi agad. Kasi, pag nakabawi yan, ang next yan, kita na. Tapos, habang nagbabawi yan, magagamit kasi niya yung income, pampakita dun sa mga prospects. Lalo na, halos lahat ng prospects, to see is to believe. So, yun. Ang galing kasi sa simula pa lang pala kaya nagkaroon Mm. siya ng businessman mindset kasi dapat gawa mo ng paraan yung sarili mong Pinataya ko talaga. puhunan. Kasi Pinataya yung ko iba nga, talaga. baka pag-iisip nila, sila pa yung magbabayad ng puhunan ng kamag-anak nila, tapos hindi rin gagalaw. Kaya pa hindi gumalaw kasi simula pa lang mali ang mindset. Mm. Mali. At kaya mo pala bayaran yung mami mo, kaya gawa mo ng paraan para Mm. mabigyan mo ng value yung pinasok mo. So Yes. take note yun guys ha. Kasi sometimes tough love nga yun eh. 'Di ba? Mm. Kasi sometimes 'di ba parang sobrang in-spoil mo na tuturuan mo na nga yung mama, ikaw pa magbabayad ng puhunan niya. So I'm sure yung effort niya, baka gusto niya, ikaw pa mag-effort para sa kanya. Kasi simula pa lang, mali na yung ginawa mong kultura o mindset sa negosyo mo. So, napakagaling nun. Kaya kami, nagsimula kami, yung lagi sinasabi sa amin gawa mo ng paraan. Kasi kung sino yung mabilis gumawa ng paraan sa sarili niyang puhunan, I'm sure, kaya niya rin gawa ng paraan ng pagyaman. Yes. Kung That's sarili right. puhunan mo pa lang, hindi mo kayo gawa ng paraan, yung journey pa kayo ng pagyaman na mas matagal yun. Yung journey nun. Kasi ang paggawa ng puhunan, mabilis lang yun eh. Kung gagawa mo talaga ng paraan yung puhunan, mabilis lang talaga yun. Tama ba? Do you agree, guys? Yes. Okay? Yes. So, mga last questions na lang to ah. So, ang dami kasi mga quotable lines dito na kasi sa tungkol sa long-term vision mo, ng paninindigan mo kahit walang sumuporta sa'yo. Take note yun guys ha, yung paninindigan. Karoon ng paninindigan to, walang maniwala sa'yo, magsuporta sa'yo, tumuloy ka. And Yes. lahat ng bagay na lahat ng bagay sa mundo na babayaran ka, may gagawin ka. Tama. Kaya kasi yun ang scam yung mag-invest walang gagawin, gusto kumita. So ako mas gusto ko talaga ang 'di ba sa atin, sa negosyo 'di ba natin, kaya napaka-legal to kasi ang di naman talaga kumita dito, yung walang ginawa. Nagawa. Tama. Lagi yung isipin, ay, ano naman ako sa kumpanya, wala nangyari sa akin. Lagi mo isipin, kaya di kumita, walang ginawa naman yun eh. Kaya huwag kayo masakta kung sinasabi, ay, so nag-gain naman ako dyan, wala naman nangyari. Oo, wala talaga nangyari kasi wala kang ginawa. Wala yung ginawa. Pero kapag may ginawa yun, kikita talaga kat sang bagay, laging isipin, kat anong negosyo, kumpanya, kapag may ginawa yan, babayaran yan ng kumpanya o anuman ng Diyos, di ba? Yes. Pero kapag walang ginawa, minsan kung sino pa yung walang ginawa, yun pa yung mareklamo. Kaya huwag kayo maapektuhan sa mga magsasabi na wala nangyari daw sila sa kanila. Kung meron man kayo ma-encounter ganun. Kaya dapat aware ka, di ba? And last na lang, ito na. So, regardless to learn the basics, gusto kong sinabi mo doon, kasi di ba, simple lang negosyo ba natin, di ba? And gusto ko lang idagdag, kasi nakarelate ako sa part na yun na, ito this is very important, makinig kayo lahat dito. Yung, kailan mo na-realize yung itong mindset na to? Kasi ako, na-realize ko to yung mindset na to. Nag-shift talaga yung pag-e-effort ko sa negosyo eh. Kasi, kung isip mo talaga yung career natin, yung negosyo natin na to, konti lang talaga yung mga skills na kailangan mo i-master. Mm-mm. Yung nagkaroon ng self-realization na, this is my new profession and Mm. career ko na. Na dati plano ko ganito, pero ito na yung magiging identity ko na or profession ko. Yung inaccept ko na networker ako, network marketer ako. So doon lumabas yung ano ko, yung parang lagi nag-research about network marketing. Lagi na ako nag-aaral about sa even yung hindi lang sa mga training sa Pilipinas even sa YouTube yung mga training ng mga American networking companies, pinapag-aralan ko. Kasi actually network lang hindi na magaling sa Pilipinas, sa US galing ang network marketing. So, eto, kasi kailan mo na-realize na ito na talaga maging profession mo? Kasi yung na-realize ko talaga yun, nagbago talaga.
iba yung pananamit ko. Mag-iba na lahat eh. Paano ka manamit? Paano ka kumausap ng tao? Paano mo ititreat yung business mo? Paano ka magbibigay ng oras? Paano, basta iba mag-iba lahat eh. Kailan nagbago yung, kailan ka nagkaroon ng ganung, mindset? Kasi I'm sure hindi naman biglaan or hindi ko alam kung anong, kailan nangyari yung ganung shift na parang ito talaga yung maging profession ko na talaga. Mm. Sa akin po, mentor, nagsisimula pa lang ako eh, kasi give up ko yung profession ko as a nurse eh. Talagang when I gave it up, kasi pumasa ako ng board exam. Ah, when I said I gave it up, hindi ko kinuha yung lisensya ko. Kahit board passer ako. Kasi nga, pinili ko tong pagne-network. So, that for me was the first decision na ginawa ko na eto na talaga yung profession ko. Pero syempre, Mm. hindi pa naman ako gumaling nung time na yun. Marami akong mga dinaanan ng mga adjustments kasi nga yun, marami din eh. Iba-iba kasi tayo ng proseso. As for me, nagkaroon din ako ng proseso along the way. And siguro ang next ko na decision, well, para sa akin, the final decision na ikakareer ko na talaga, that was 2015. Doon ako nag-decide na ikakareer ko na yung profession 2015. ko. Oo, tapos 2015. And nung 2016, dun nagkaroon ng ah ano yung tawag dun? Nagkaroon talaga ng pagbabago. Nag turn around talaga yung career ko that time kasi kinareer ko na siya. Yung mga una kasi, pinili ko pa lang to. Hindi ko pa siya kina-career. Noong 2015, talagang kinareer ko. Talagang tinodo ko yung sipag ko, tinodo ko, binuhos ko lahat ng atensyon ko. Wala na talaga akong ibang, I have nothing else on my plate. Kahit mga love life, give up ko yan para lang sa pagkarir ko sa negosyo. So ganun yung ano ko, ganun yung perception ng pag-career. Laser-like focus talaga sa ginagawa. Mm. So yun, so ang galing. Mm-mm. So, kaya gusto ko lang i-share yun kasi kahit anong trabaho mo ngayon, kasi ito yung ngayong nakikita ko sa mga taong kumikita at part-time nila ito ginagawa. Mm. Sabi nila, ang mindset nila, kahit may trabaho sila, yung trabaho nila na pag-empleyado, yun daw yung part-time nila. Yung full-time daw nila, ito. Kasi yun ang nasa isip nila, full-time na profession talaga nila. Kaya kapag kumita sila, tsaka nila give up talaga. Yung part-time nila na pagiging empleyado. So yun. So ibig sabihin, yun nga. So yung mga nandito, kasi may mga ibang malamang pumasok lang kasi gusto lang sumubok. Kapag nandun ka pa sa stage, parang susubok-subok mo na kapag kumita, tsaka ko siseryosohin. Hindi. Lahat ng bagay, lahat ng mga taong yumaman talaga dito, parang nakita ko, kung gusto mo ng seryosong income, siyempre, seryosohin mo kaagad sa simula pa lang, 'di ba? Pero tip ko sa inyo, don't compare yourself, your journey to other people kasi lahat naman na naging doktor naman hindi naman parehas ng year nakagraduate 'yan. May mga malamang Tama. nakailang beses bumagsak diyan, 'di ba? Tapos 'di ba, hindi naman lahat ng doktor na nagkakabatch graduate ang sabay-sabay. May mga iba talaga huminto, nag-iba ng ano. Pero ang point doon, don't compare yourself. Pero ang point ko lang dito is i-accept mo sa puso mo na ito na talaga yung ano mo, Yes. magiging bread and butter mo or profession mo. Kasi siseryosoin mo talaga to. Okay? So, kaya nga, tell yourself, professional network marketer. Oh, tingnan natin yung mga itsura ng mga professional network marketer. Tingnan natin nga yung mga itsura ng mga mukha bang professional network marketer o subok-subok pa lang yung itsura. So, alam niyo sa next training sa natin sa mga pormahan natin okay lang ba? Makita talaga na professional ka ng network marketer o professional ka na negosyante na. Okay? So Tanya, last question